Good evening, brothers and sisters. Batiin mo yung katabi mo, sabihin mo, good evening, brother, good evening, sister. And sabihin mo, God loves you. Mahal ka ng Diyos. Yan. Alam niyo po, sabi nila, malalaman mo ang tao or ang bayan sa pamamagitan ng kung anong kanilang kinakain. No? So, kaya nga, kung ikaw ay nasa Amerika, usually, no, iba yung kinakain doon sa almusal. No? Doon may bacon, may cereals, no? Ganun din. Sa Italy naman, where I came also, no? Sa Italy, ang kinakain nila sa almusal ay tinapay. Di kaya gatas or yung mga biskwit, you know. Pero sa Pilipinas, siyempre, nalalaman mong Pilipino kasi kinakain usually ang ating staple food ay rice or kanin. No? Ito ba? At ang nakakabahala, alam niyo po, sasabihin ko na sa inyo, no? Ayon sa Department of Health, dumadami ang mga kabataan na nadadialysis. Dialysis. Ano yung sabihin nun? Na problema ay ang kidney. No? Dahil, sabi nila, no, may hilig daw, lalo na yung mga kabataan, sa mga matatamis. Ayan. No? Kaya nga, sabi daw ng Pangulo sa Department of Health, dapat gumawa kayo ng programa para mga kabataan matutong kumain ng tama. No? Nang hindi puro mga matatamis. No? Kasi nga, alam nyo, meron pa yatang 13 years old yata, no? Bata po, na-dialysis na. Siguro meron pa mas babata doon. No? Alam nyo ba gaano kamahal ang pagdadialysis at gaano kahirap ang mayroong sakit sa bato, sa kidney. No? Kaya nga naman, no? Kapag ikaw ay mahilig sa matatamis, ayan, unang magiging mayari dyan ay ikaw ay diabetic. Kung ikaw naman may hilig sa mga malangis, no? Mga mamantika, yan, mga lechon, no? Anong kalalabasan mo? High blood, sakit sa puso. No? Kaya nga, you can know a person or just also for what he eats. Ano yung kinakain niya? No? Kaya nga, importante yung ating kinakain araw-araw. Yung tinatawag na balanced diet. Pero merong isang diet na hindi kailanman kailangan ng balance. And at the same time, no, dapat nga mas higit pa. No? At ano yun? Walang iba kundi yung pinagdiriwang natin ngayon. No? The solemnity of the most holy body and blood of Christ. Kaya alam nyo, the more you receive the Eucharist, the more you become Christian. And you know, many conversion from other religion or other sect come to the Catholic Church because of the Holy Eucharist. No? Sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Kasi sa totoo lang, no, let us be frank, no? Walang sinabi sa Bible or nor Jesus said in the Bible, I am the book of life. No? Or sinabi niya, read my book and you will have everlasting life. Kung meron man
No? Sabi nila, doon sa Revelation, hindi naman si Lord yun. No? What we are saying is, on Jesus' lips, sa mismong bunganga ni Lord, anong sabi niya? I am the bread of life. At anong inutos niya sa kanyang mga apostol? Did he ask his apostles, write down what I did? No. What he command after he said, no, o before pa nga sinabi niya, go and preach the good news to every nation. Anong unang sinabi niya sa Last Supper? Do this in memory of me. Gawin niyo ito. Hindi yun pakiusap. Yun ay utos ng Panginoon. Do this in remembrance of me. And Jesus, remember, in the Gospel of St. John, when he talks about eating his flesh and drinking his blood. What did Jesus say? He who eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. And many, St. John said, many did not anymore follow Jesus. Uy, maraming tatamaan dito, no? Marami ang hindi na sumunod kay Lord nang sinabi niya, kainin ang kanyang katawan at inumin ang kanyang dugo. Sino lang natira? Yung 12. Si St. Peter pa nga ang nagsabi na. At nung sinabi pa ni Lord, ay, sorry nagkamali lang ako. Bible dapat. What did Jesus say? Sabi niya kay St. Peter, doon sa natirang 12, kayo, gusto nyo rin ba akong, gusto nyo rin bang umalis? Sige. But what did St. Peter say? Lord, where will we go? You have the word of eternal life. Kaya tingnan ninyo, sino ngayon ang mas Bible Christian? Yung may daladalang Biblia parati o yung nagsisimba at tumatanggap ng komunyon? Who is the true Christian? It is not one we only, of course, we must read the Bible. But being a Christian means participating in the life of Christ. And that means the Holy Eucharist. That means receiving Jesus into our body. Ang tinapay ng buhay, Panis Angelicus, may yung kanta ni St. Thomas, Pangelingua, the bread of life, the body and blood of Christ. Kaya nga naman, mapalad tayong mga Katoliko kasi nasa atin ang sakramento ng Eucharistia. The true Church of Christ is the Church of the Eucharist. Sana hindi nyo makalimutan yan. At sana itanim nyo sa inyong kokote at sa inyong puso pag uwi ninyo sa bahay. That the true Church of Christ is the Church of the Eucharist. Kapag walang tabernacle, kapag walang Blessed Sacrament, hindi yan simbahan. Colosseum yan, o theater yan, o ano yan. But whenever there is the tabernacle, wherever there is Jesus in the Eucharist, there is the Catholic Church. Amen? Ito mo, hina. Sabi, hindi kayo naniniwala. Kaya nga minsan, nakakalungkot. Open and close parenthesis. Total, sinabi ko rin ito kanina. Sasabihin ko lang ulit.
na kapag tayo nagkukumunyon, no? Pag sinabi ng lay minister o ng pare, the body of Christ, anong sagot? Thank you. No? Marami na ako narinig, no? And the body of Christ, thank you. Thank you ba? Anong sinasagot? The body of Christ, amen. At alam ninyo, kung ako lang ang namumuno sa mga lay minister, no? I will not give the Eucharist to a person whom I cannot hear the respond, amen. Why? Because that amen is a assurance that you believe you are receiving not a bread. What you receive is the body and blood of Christ. Di lang kasi, hindi ito ang parokya ko. So I cannot impose that. But you know, that is very important. That simple word, amen, makes a difference. I repeat, that simple word, amen, that you pronounce in the Holy Communion, in receiving the Holy Communion, is very, very important. Whether you receive it at the hand or the thumb, your amen is a sine qua non. You are to receive the body and blood of Christ. Nakakalungkot, no? The body of Christ. The body of Christ. Amen. Brothers and sisters, why are we ashamed of professing our faith? Bakit ba ikinahihiya natin? O bakit ang hina nating, sabi nga sa Bisaya, magtubag, tumugon ng amin sa banal na Eucharistia? Yan ay katawan at dugo ni Kristo. And remember, diyan nakasanalay ang ating kaligtasan sa pagtanggap ng banal na komunyon. Hindi man may paliwanag ng iba, sabi nga ng isang Muslim one time, kayo mga Katoliko, hindi ko maintindihan. Bakit sinasamba niyo yung napakaliit na piraso ng tinapay? Alam niyo sagot ng Katoliko, hindi mo talaga maintindihan. Kasi hindi mo maintindihan gaano kami kamahal ng Diyos. You cannot understand unless you know how God loves us. And it's very clear. For God so loved the world, He gave us His only Son. Diba? Jesus Christ, our Savior. And the Eucharist is the perennial testimony of God's love for us. Kaya nga, huwag mo sabihin walang nagmamahal sa iyo. Huwag mo sabihin, walang umiibig sa iyo. Iniwanan ka man ng boyfriend mo. Sabi nga, nakatikim ka man ng hindi masarap na kape. Ano yung hindi masarap na kape? Yung kapiling siya ng iba. Ganun man ang naramdaman mo, huwag ka mag-alala. Kasi sa Eucharistia, ikaw ay tumatanggap ng pag-ibig ng Diyos. God is in you to tell you, I love you 3 times a day, 24 hours a day. That is how. Kaya nga, when we receive the Holy Eucharist, we receive Christ Himself
We become part of the mystical body of Christ. And the angels envy us because only we can receive Him in the Eucharist. Kaya naman, sana igalang natin yung banal na sakramento. No? At kung kayo tatanggap ng komunyon sa kamay, please, sikapin ninyong malinis ang inyong kamay. No? Para nang sa ganun maging karapat-dapat ang Panginoon na inyong tinatanggap sa banal na sakramento. At nawa, sa pagpapatuloy natin ng banal na misa, no? Hingi natin sa Panginoon, no? Na nawa, maging karapat-dapat tayo sa pagtanggap at maramdaman natin parati ang pag-ibig ng Diyos sa ating pagkukomunyon.